Lumapag na po ang eroplanong sinasakyan ni Mary Jane Veloso sa NAIA Terminal 3. Pasado alas 6 ngayong umaga dumating si Veloso kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Ang mga detalye kaugnay niyan, ihahatid po namin maya-maya lamang. Kagabi pa lang ay nag-uumapaw na ang saya ni Mary Jane Veloso at kanyang pamilya sa napipintong pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas, makalipas ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. At live mula sa Pasay, may unang balita si James Agustin. James, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, alas 5:50 ngayong umaga na lumapag yung eroplano na sinasakyan ni Mary Jane Veloso. Dito po yan sa NAIA Terminal 3. At nandito na rin sa paliparan yung kanyang mga kaanak sa pamumuno ng kanyang magulang, mga anak. At dumating din kagabi yung kanyang mga kapatid. At mahigpit yung seguridad na pinapatupad dito sa NAIA Terminal 3. Kagabi nga ay nakausap pa ng mga kaanak nitong si Mary Jane. Itong si Mary Jane mismo sa pamamagitan ng video chat bago siya sumakay sa eroplano. Gabi, ma. Apo, hintayin po namin kayo, ma. Ilang minuto nakausap sa video chat ng mga kaanak si Mary Jane Veloso pasado alas 10 kagabi. Ang dami nila, di mga anak ko. Walang pagsidla ng tuwang mga kaanak at taga-suporta nang makita ang isang nakangiting Mary Jane. Ang ina ni Mary Jane na si Nanay Celia, tila walang kapaguran habang pinapanood ang live stream ng press conference bago ang biyahe pabalik sa Pilipinas ng anak. Saya po namin, sisigawan kami, naglulundagan kami kanina. Pati po yung mga suporta niya, napakarami namin kanina, kaya masaya rin siya. Yung mga anak niya, nakita niya, naku, umiiyak po talaga si Mary Jane sa tuwa at masaya talaga si Mary Jane. Mahigpit na yakap at mga halik daw ang isasalubong ni Nanay Celia sa kanyang anak. Inihanda na rin niya ang adobong baboy at pastillas na iaabot daw niya ng personal kay Mary Jane pagdating sa bansa. Yun po ang talagang miss na po niya dahil nung tuwing dadalaw kami, adobong baboy. Nagpapasalamat ang pamilya Veloso sa mga gobyerno ng Indonesia at Pilipinas. Mahiling din sila kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong nalalapit na Pasko. Ipagkaloob na po niya sana yung clemency dahil ano po kasi yung matagal ng panahon siya nakakulong, na wala naman po siyang kasalanan, nagdusa, tumanda sa kulungan, lumaki yung mga anak niya. Ang grupong Migrante International nakahanda na rin sa pagbabalik bansa ni Mary Jane. Bukod sa mga tarpaulin, gumawa rin sila ng mga kahon na binalot na parang regalo na nakasadang katagang clemency. Ang ating panawagan ay mabigyan ng clemency, full clemency si Mary Jane sa madaling panahon. Hindi po sana siya magtagal sa CIW Mandaluyong dahil hindi po siya isang kriminal dito sa ating bansa. Siya po ay isang biktima lamang ng human trafficking. Samantala Maris, ito nakikita nyo yung sitwasyon malapit dito sa VIP Lounge. Dito inaasahan na dadaan si Mary Jane. At napakahigpit po na seguridad simula pa kaninang madaling araw sa pamumuno ng Bureau of Corrections. Nandito din ang PNP Aviation Security Group, ang mga airport police at may nakita din tayo mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Doon Maris, sa impormasyon na ibinahagi sa atin ni DOJ spokesperson Miko Clavano, ang sinasabi niya magiging senaryo, paglapag mismo dito at paglabas si Mary Jane, idiretso na siya doon sa sasakyan ng Bucor at dadalhin na siya agad sa Correctional Institution for Women. At hindi na magkakaroon dito ng pagkakataon yung pamilya na makita siya. Pero ilang metro lamang po yung layo ng pwesto ng mga kaanak niya mula dito sa nakikita niyo ngayon na mahigpit na seguridad na ito. At pagdating naman sa CIW ay papayagan naman daw sila matapos ang booking procedures na isasagawa, maging yung medical examination. 1 oras hanggang 1 oras at kalahati papayagan yung mga kaanak na makita mismo si Mary Jane. Nakikita natin ano posibleng kasama sa convoy nito ay bukod doon sa ambulansya, may nakikita pa tayo na coaster bus at may mga sasakyan ng Bucor pero hindi pa natin sigurado kung saan sasakay doon si Mary Jane. Yung manilitas na sitwasyon mula dito sa NAIA Terminal 3, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, matanong ko lang kasi kahapon ang sinasabi ng MIAA bawal na yung coverage, media coverage, pati yung pamilya ay naabisuhan na sa Correctional Institute for Women na lang dumiretso. Pero mukhang nagbago, nakakapag-cover ka dyan sa loob at ang pamilya nandyan. So, ano ba yung mga changes pa? Tsaka nandyan na rin lang, hindi talaga kahit magyakap man lang, hindi mabibigyan ng pagkakataon?
Yes, Marisa, yung inaantabayanan natin na posibleng mangyari. Pero bago tayo umere, sinabi na sa atin ni DOJ spokesperson Clavano na inabisuhan na rin nila yung pamilya Veloso, maging si Attorney Olalia, yung lawyer ni Mary Jane, na mangyayari na lamang yung pagkikita dyan sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Pero tulad nga nabanggit ko kanina, dito, mahigpit yung seguridad, dito posibleng dumaan si Mary Jane dahil ito ilang metro lamang dun sa parking kung nasaan yung sasakyan ng Bucor. Pero ilang metro lang din yung layo ng pwesto ng mga kamag-anak ni Mary Jane mula dito sa ating kinatatayuan. Maris. James, gusto ko malaman, yung kinatatayuan mo, sinasabi mo dyan dadaan, di ba, si Mary Jane. Mula ba dyan sa kinatatayuan mong yan, kung saan daraan si Mary Jane, masisilip man lang siya nung pamilya niya? Kasi nakikita rin natin sa monitor yung family, yung parents ni Mary Jane, tsaka yung ilang mga pare, mga kasamahan, mga kaibigan na sumalubong, na naroroon, nakaupo, nakapwesto. Matatanaw nila si Mary Jane from where they are? Yes, Maris, posible na matanaw. Pero depende pa dun sa magiging sitwasyon ng security mamaya ni Mary Jane dito. Kasi medyo ilang metro din yung layo nung pwesto. At marami ding mga nakaharang dito na security personnel. Bukod dito, meron ding mga nakaharang malapit doon sa pwesto ng mga kamag-anak at mga taga-suporta ni Mary Jane. Maris. Alright, maraming salamat sa impormasyon binigay mo sa amin at patuloy kami makikibalita. James Agustin. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.